sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kuplihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin si San Ignacio ng Loyola. Hilingin po natin ang kaniyang panalangin, pati na ang biyaya sa Panginoon na matuto tayo sa kaniyang halimbawa. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya sa pakihimok dito sa lupang ibabaw. Kami naway paging dapating maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo ay itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot ang mga argolya, ang mga trabesanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaba ng mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot niya sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaba ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kalulwatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Mag-ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Upoon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na magsasabi, silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasang masasabing mapaladin. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo. Kahit sa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa pag-aahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bata pa lang tayo ay tinuturuan na tayong pagbukod-bukurin ang mga bagay according sa itsura nito, hugis nito, kulay nito, uri nito. Natatandaan ko, okay bata, mayroong isang sikat na awit sa isang program na pangbata. Alin ang naiba, isipin kung alin ang naiba. And then iisipin mo nga kung anong naiba at aalisin mo, ihiwalay mo sa iba. Hanggang sa pagtanda natin, dala-dala natin ang gawain na ito. Nandiyan pagbukod-bukirin natin, halimbawa sa damit, ang mga dekolor, sa mga puti, sa mga bagay-bagay, yung nabubulok at hindi nabubulok. Hanggang sa minsan, pinagbubukod-bukod din natin ang tao according sa yaman nito, according sa kakayanan nito, according sa lakas nito, according sa height nito, according sa itsura nito. And we do this, of course, because of some valid and good reasons for proper distinction, for order,
and for appropriate treatment of things and persons depending upon their needs and situation. Kaya lang, kung minsan, nagiging negatibo rin ang epekto nito, lalo pat ina-apply nga po natin sa tao kung dahil dito ay nakapagdi-discriminate na tayo. Halimbawa po, yung pagbubukod ng sinasabing nabubulok at di nabubulok na i-apply ng kuminsan natin sa tao. With the nabubulok ay yung mga matatanda daw o kaya yung hindi ganong kagwapuhan o kagandahan. Diba? Ginagawang joke yan. Kung minsan at hindi po maganda yan dahil pwede tayong makasakit ng kalooban pag ganyan. O halimbawa na lang din kapag pinagbubukod-bukod yung mga matatalinong estudyante at yung sinasabing mahina ang ulong estudyante na ang favor ay naibibigay dun sa mga klase ng matatalino at walang bahala na yung sinasabing mahina ang ulo. Kasabihan nga po dati at least dun sa eskwelahan na alam ko na kapag nasa last section ka ay huwag ka nang umasang may matuttunan ka pa kasi hindi pa man ay parang nahusgahan ka na. Sana hindi na po nangyayari ito ngayon kasi hindi po maganda yon. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. At dito po ay ginamit na larawan ni Kristo ang isang malaking lambat, larawan ng paghahari ng Diyos sa mundong ito. Alam po natin na ang lambat kapag inihagi sa dagat, pag ahon niyan, sari-saring mga isda ang makukuha niyan. Hindi lang yung malalaki, pati na yung maliliit. Hindi lang yung mga pwedeng kanin, pati na rin yung mga hindi po pwedeng kanin. In fact, kahit mga damo, kahit mga basura, nakukuha ng lambat. And so, it is not in the nature of the dragnet to discriminate. Walang lambat na kapag hinatak mo sa pampang, pili ng lahat na isda ang makikita mo. Walang ganun. Kasi hindi karakteristik o hindi trabaho ng lambat ang mamili, kundi ang manghuli. Hindi trabaho at karakteristik ng lambat ang magdetermine ng pagkakaiba-iba, kundi ang basta kumuha lang talaga. At ganito po ang pinakagampani ng simbahan na masasabi po nating instrumento ng paghahari ng Diyos sa mundong ito. Ang humuli o kumuha ng lahat ng gustong tawagin ng ating Panginoong Hesukristo sa paghahari niya. Hindi gampani ng simbahan ang siyang mamili o manghusga sa kung sino ang mabuti o masama, sa kung sino ang pupwede o hindi pwedeng tawagin ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi po niya trabaho ito. Kaya nga, natatandaan ninyo, di ba sinabi minsan ni Pope Francis, who am I to judge? Sino nga naman siya para humusga? Sapagkat hindi niya trabaho yon. Kahit pa siya ang Santo Papa noon at walang ibang may trabaho dito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan na makita kung sino ang mabuting totoo at sino ang nagkukunwari lang, sino ang pwedeng husgahan bilang masama. Talaga, siya lamang kasi ang nakakakita ng tunay na laman ng puso ng tao. Kaya siya lang din ang may pinakakarapatan na humusga ng sinuman. Kaya po mag-ingat tayo sapagkat baka ginagawa na po natin ang hindi natin trabaho. Baka nakapanghuhusga na po tayo. Hindi ko naman po sinasabi na huwag nating husgahan yung maling ginagawa ng ating kapwa. Dapat nating husgahan yan. Dapat nating husgahan bilang mali o immoral yan. Pero yung tao mismo, huwag nating huhusgahan bilang masama ng talaga at hindi na pwede pang makapagbago. Yun po ang masama because in so doing, ginagawa na po natin noon ang hindi natin trabaho which is ang mahusga ng ating kapwa-tao, hindi pa natin nagagawa. Kung gayon, ang dapat nating gawin o trabaho, which is ang manghuli o manghikayat ng ating kapwa-tao. Abay, isda man kapatid na walang isip. Kapag naramdaman niya na yung minsang lambat o pain na nakahuli sa kanya ay nakasakit sa kanya, magiging mailap na yan sa lambat na yan. Magiging mailap na yan sa pain na yan. Walang isip yan Tao pa ba? Tao pa ba ang hindi maging mailap? Tao pa ba ang siyang bumalik sa simbahan na minsan ay nakahuli na, nakahikayat na sa kanya pero nakapanakit naman ng kalooban niya sapagkat naramdaman niyang hinusgahan siya? Siyempre, malabo na. At kapag nangyari yon ay para na rin nating inaalis sa isang tao ang magandang oportunidad para makapagbago pa.
sapagkat alam naman po natin na napakalaki ng nagagawa ng ating simbahan sa pagbabago ng isang tao. Dahil narito sa simbahan ang mga sakramento kung saan talagang pwedeng maramdaman ng isang tao ang presensya ni Kristo na nakapagpapabago. At ang isa nga po sa sakramentong ito ay tayo mismo, na sabi nga po ni San Pablo, ay katawan ni Kristo. Kaya sa atin, sa piling natin, ay po pwedeng maramdaman ng isang tao ang presensya ni Kristo. At hindi po mangyayari yon kung magiging mapanghusga ang mga salita, ang mga kilos, ang pakikipagkapwa at maging ang mga tingin natin sa isang tao. Sa gayon, sa halip na maakay natin siya, mahuli natin siya pabalik kay Lord, tayo pang nagpapalayo sa taong ito. At sa palagay ko po, pananagutan natin ito kung talagang magkakamali, magkakasala o magkukulang tayo. Dahil misyon natin bilang bahagi ng simbahan ang maging daan ng pagsisisi at pagbabago ng isang tao. After all, tayo din naman ay hindi naman purong mabuti, di ba? May mga angking kahinaan at kapintasan din tayo. At kaya tayo narito sa simbahan ay upang pabutihin ng Panginoon, papagbaguhin niya. Huwag po naman natin sanang ipagkait ito sa iba. Huwag manghusga. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtututa. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po ako maging daan ng pagsisisi at pagbabago ng kapwa ko, lalong-lalo na sa pamilya, sa munting simbahan na ginagalawan ko. Aaminin ko na may mga pagkakataon na sa halip na makahikayat pa ako sa tao, mas nagpapalayo pa ako sa Kanya. Inilalayo ko siya hindi lamang sa akin, kundi lalong-lalo na sa iyo. Dahil sa kawalan ko ng pasensya, pagiging mainisin ko, pagiging mainipin ko, tulungan mo ko, Panginoon, na mabago rin, upang kung kinakailangan mas umunawa, mas magpasensya pa ako, maggawa ko sa tulong mo, nang sa gayon ay maimpluwensyahan ko rin ang kapwa ko. Hallelujah! Tulungan mo akong hintayin ang pagbabago nila. Hallelujah! Tulungan mo po akong maging mapagpasensya pa. Siya ay muling babalik sa atin. Kahit na wala akong nakikita ng resulta at kahit na may mga pagkakataong sa pakiwari ko ay mas lumalala pa. Hallelujah! Tulungan mo po akong maniwala sa kapangyarihan mo na kayang baguhin sa isang iglap ang isang tao. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Makikooperate nawa ako sa plano mo. Magtiis nawa din ako katulad mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapatid, anong malay mo na ikaw ang ginagawang daan ng Panginoon para mabago ang kapwa mo, lalo pat ito'y mahalaga sa iyo, sapagkat kung hindi siya iba, pananagutan mo rin naman siya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo,
lalo pat walang ibang pwedeng magtiyaga sa Kanya, kundi ikaw na lang talaga. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong pagkain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Handog ng iyong sambayanang banal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahan at ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Ignacio de Loyola, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtas. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Itulak man ang hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin, kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y batin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan upang mamalakaya ng taong inihirap? Umayo ka sa laot ng aking kalagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagkapasalamat ay yung ginugunita ni San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mamawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang lihad, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito,
at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Ang Panginoon po ang pinakanakakaalam ng mga pangalan niyo at ng makabubuti para sa inyo. Yun po ang dalangin namin, dalangin ko personally para sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal